Hong Kong time. Kumusta po sa lahat ng nanonood? Live po tayo. Tasking for today. Tasking for a day. Tayo live. Isang oras to. Naggagawa lang ako ng gawa lang ako ng pang upload. Pang premiere. Pang premiere and pang FB. Pang reels. Ay, ano position ko? Ay ko po. Ay. Dito ako sa aking maliit na kwarto. Tapos bilis ng oras, alas 12 na rin eh. Nanghalian na rin. Kumusta guys? Bilis ng oras. Minsan nakakaano no? Makakatamad mag live ba? Kung matagal. Maganda mag live tapos manonood ka ng movie. Yeah, maganda talaga pag may extra phone ka. Kaso maka-charge naman. Lobat. Lobat ang phone. Saka mahirap na rin maggawa ba ng video din tapos manood. Kasi baka mamaya makapiright lang. Sayang lang. Hindi naman sayang kasi pwede naman i-mute lang. Di ba? I-mute lang tapos lagyan mo na lang ng music. Taglamig na dito. Nag-umpisa lang taglamig dito sa Hong Kong. Pag ganitong malamig, nakakatamad kumilos. Tapos sarap matulog. Lalo pag madaling araw, tapos may pasok, parang gusto mo pa rin matulog. Sarap gumising ng tanghali na. Kasi hindi pwede, kasi syempre kailangan magluto ng pabaunin sa school, iamo, business. Kung mo naman kasi ang nagawang business lang sa Philippines, magtayo ka ng sari-sari store, di ba? Yun ang common na business. Well, kasi sa farming naman, wala, matagal din ang farming. Tapos pag ganyang may typhoon, wala din. Sayang lang din pati yung puhunan mo sa pagtatrabaho. Siyempre pag farming ka, tapos may tractor ka, mamumuhunan ka pa rin, bibili ka ng krudo, ng gasolina. Pagod pa ng tao sa magtatrabaho. Tapos pag nagka-typhoon, i-wash out lang lahat. Nay, just me, marimar. Yan, napakahirap pa naman, lalo na sa probinsya namin, sa Northern Samar, sa lugar ko. Yearly talaga yan. Well, gano'n naman talaga. Yearly may typhoon, which is so weird. But kaya gano'n ang kalibutan. Kalibutan. Ba't kaya gano'n ang buhay? Ayan, 6 minutes pa lang. Gano'n talaga.
Ngayon nga. Tag-ulan. Okay, okay naman sana kung magtag-ulan lang kasi kailangan yun sa mga farmer para lumambot yung lupa. Para pag inararo, malambot na. Eh, ang masama lang yan, pag may tanim na tapos tuloy-tuloy yung ulan, syempre masisira din yung yung tinanim na. At pati bunga, lalo kung mahangin pa ay magkaroon man ng bunga pero walang mga laman ang palay. Ipa lang. Hindi, sayang, di ba? Sayang lang din. Yan ang napakahirap sa farmer din. Tapos tapos yun ang una kong invest farm. Sa pagiging OFW, yun ang una kong invest. Yun ang una kong binili. Una kong sa pag-start ko pag OFW, ang una kong nasahod. Tinubos ko yung farm ng tatay ko. Tapos nag-loan ako, bumili ako ng another farm. Isang kontrata din yung loan kong yun. Pero bayad na, sa awa ng Diyos, syempre bayad na yun. Fully paid na ako sa loan na yun. Tapos fully paid na rin yung farm. Yun nga lang yung income sa farm, hindi ko pa nababawi yung naging puhunan ko sa pagbili ng farm. Walang bumalik sa akin. Which is napakalaking halaga ng ininvest ko doon sa farm na yun, sa farm ko. Tapos yung income return, wala. Ay, hindi ka naman masabing wala kasi kumbaga napakinabangan naman, palay kasi, kumbaga kinain naman ng mga magulang ko. Pero yung pero kumbaga yung papasok, babalik sa akin yung pera na pinuhunan ko, pinambili ko, wala, as in zero talaga, walang bumalik sa akin. Yun lang, meron namuhunan ako. Tapos ibabalik lang yung puhunan, like yung pinambayad sa mga nagtatanim ng palay, tapos yung pinambili sa gasolina, syempre pag nag-farm ka, pag trinactor, kasi yung tractor din yun, puhunan din yun. Hindi rin madali pag magkaroon ng farm, hindi rin madali. Mga bibili ka ng equipment, like bibili ka ng tractor. Other than tractor, kailangan may kuliglig ka. Kasi kahit traktorin mo yan, gagamit ka pa rin ng kuliglig. Ang tawag nila yung kuliglig para i-flat yung lupa bago taniman. Kasi yung pag trinactor mo, kumbaga palalambutin lang yan yung lupa para malambot. Tapos after that, pagkatapos mo traktorin, gagamit ka na ng kuliglig para i-flat yung lupa. O another gasoline din yun, diba? Tapos syempre, yung sa magtatrabaho, hindi naman ako magtatrabaho noon ng kapatid ko. Hindi, syempre yung kapatid ko, may share din siya sa product, sa revenue pag nag-harvest na. Tapos yun na, pag nag-harvest na, maswerte na pag pinagpala. Isa naman, naka 100 sacks. Pero indyanin pa ako ng kapatid ko. Sasabihin lang yun, konti lang. May balik lang yung puhunan, ginastos para sa gasolina, krudo. Tapos pinambayad sa mga tao sa nagtanim, sa pakain. The rest, ilang sako lang mapunta sa akin, di ba? Minsan nainis nga din ako eh. Kasi hindi ko alam kung tama ba yung naging decision ko. Okay lang sana kung pahalagahan din, kaso ay naku, malaman ko lang din yung parte ng kapatid, binibenta lang din, tapos pinagsusugal lang, di ba? Doon ako naiinis. Kasi walang bumalik sa puhunan. Imagine mo na lang,
300 plus, 300,000, 310,000 ang bili ko sa sa isang farm lang yun. Tapos walang bumalik sa akin maski piso. Piset. Nakakainis. Bukod nun, bumili pa ng tractor, mahigit 100,000. Hindi yan sa nagmamayabag ako Kung kunikwento ka lang, achievement ko yun bilang OFW. May pagmamalaki ko rin kasi talagang pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan ko sa loob ng mahigit 10 taon ko na dito sa Hong Kong as OFW. Naipundar ko. By the way, dalaga pa ako. Matandang dalaga na. Imagine mo, almost 10 years na tapos walang bumalik sa walang bumalik na punan sa pinambili sa farm. Nakakasad lang. Siguro magkakaroon man, kung ba may babalik man pag nag-stay na siguro ako sa Philippines, which is ayoko naman. Ayoko. Napakahirap sa Pilipinas. Hanggat kaya ko pag malakas pa ako, mas gugustuhin ko pang magtrabaho kaysa matambay sa Philippines. Kahit sabihin pa magkaroon ako ng business like para wala nang amo ba. Hirap din kasi imagine mo na lang pag wala ka ng amo, mahirap din ang buhay no kasi ikaw lahat gagastos. Pagkain mo, bill sa kuryente, ulam, lahat mga expenses. Unlike pag may trabaho ka, free ka na sa pagkain. Sabihin pang taga-kuskus ka, at least free ka na sa lahat. Wala ka nang isipin na bill sa kuryente. Although, as for me inisip ko pa rin kasi ako naman nababayad din ang bill namin sa kuryente sa bahay. Hindi, wala din akong ligtas. Kasi ganun din. Ako din pala babayad. Yun nga lang, at least may source of income ako. Kasi may work. Yun nga, unlike pag ikaw talaga na doon na sa Philippines, tapos ikaw din lahat magbabayad. Lahat ng bills mo, lahat ng gastos, lahat ng pagkain, ulam, not to mention hindi pa kasali pag may mga emergency, like pag may sakit, especially yung nanay mo may sakit, nagme-maintenance, di ba? Hindi talaga kakayanin pag walang trabaho. Tapos ako lang yung nagtatrabaho. Thank you guys for watching. See you next time. Bye. Panay filled naman tong ano na to.